Magkaribal man sa politika noon ang kanilang mga ama, magkasama ngayon sa isang koalisyon si Pangulong Noynoy Aquino at Senator Bongbong Marcos. May news to go si Ruth Cabal. Nakamarka na sa kasaysayan ng alitang Marcos Aquino na nagsimula pa sa tunggalian ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating Senador Ninoy Aquino. Ngayon tila nag-iba na ang tadhana. Magkaalyansa si Pangulong Noynoy Aquino at si Senator Bongbong Marcos. Nagkasundo kasing mag-alyansa ang Liberal Party ng Pangulo at Nationalista Party na kinabibilangan ni Senator Marcos. Sa pagkakataong ito ayon sa Malacanang, kaisa daw ang mga Aquino at Marcos maging ang kanilang mga partido sa pagsusulong ng reforma at good governance. Ang mahalaga kung sila susuporta sila sa mga programang reforma po ni Pangulo Aquino. I think they have been supportive. I think during the past 2 years, they have been supportive of the programs of the President. Una nang nagsabi si Senator Marcos na masaya siya sa alyansa ng kanyang partido sa LP kahit na raw for election purposes only. I am extremely excited because finally I am not in the opposition anymore. A new experience for me. Who would say that Ferdinand Marcos and Benigno Aquino would be in collision together in 20 years ago? That would have been impossible. But it's not only possible, it's done. Ang kapartido ni Marcos sa Nationalista Party at kapwa senador na si Alan Peter Cayetano naniniwalang ano pa man ang mabuong alyansa at koalisyon, sa huli pinakamahalaga pa rin ang pagkakaisa sa prinsipyo at plataporma matapos ang eleksyon. Ganyan din ang paalala ni Senador Kiko Pangilinan ng LP. Pero dapat daw malinaw sa mga nakikipag-alyansa sa administration party na ang Pangulo ang siyang masusunod at lahat dapat sumuporta sa kanyang mga sinusulong na reforma. Obserbasyon ng isang political analyst dahil halos lahat ng partido wala raw mabuong sarili nilang senatorial slate, kailangan nilang mag-alyansa. Labo-labo raw ngayon ang mga kandidato dahil walang lumalabas na matatag na oposisyon. The formula is what will make you win. No other considerations. No other considerations. In fact, this will be the election where there will be no party platform whatsoever. There is nobody who has really staked his or her claim against the president. Pero kung susuriin raw para sa mga botante, hindi maganda ang ganitong sitwasyon dahil posibleng malihis ang kampanya sa mga issue at plataforma ng kandidato. You cannot brand yourself as an opposition in this election, which means it will be less issue-oriented, meaning there will be no Trillanes, there will be no Alan Cayetano, and there will be no Coco Pimentel, like in 2007, who will package themselves as the antithesis of GMA. Ruth Cabal, GMA News.